Magandang hapon po sa mga tagapakinig. Ako po si Bella at ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ay kwento na naibahagi din sa akin ng aking ama. Ayon kay Papa, may kamag-anak daw sila noong namatay. At dahil sa ibayong dagat at malayo sila sa kabihasnan, wala daw serbisyo doon ng punerarya. So kapag may namamatay sa kanilang lugar, nagtutulong-tulong ang mga kamag-anak nito sa paggawa ng kabaong. Plywood at kukulamber lang din na kahoy ang madalas na gamitin nila. Hindi rin pinapatagal ang bangkay at dapat sa loob ng 24 oras ay nailibing na ito. Sigurado kasi mangangamoy iyon dahil wala din namang mag-iembalsa mo. Magbabandang gabi na nang mamatay ang kanilang kamag-anak. At dahil sa malayong lugar din nang galing ang iba nilang kaanak, inabot na sila ng hating gabi sa paggawa ng kabaong. Since takip na lang ang kulang doon, napagpasyahan nila na ipagpatuloy na lang ito kinabukasan. Nang kalaliman na ng gabi, isa sa mga batang pinsan ni Papa ang nakaramdam ng pagkaihip. Nang nagtangkang babangon na ito, nagulat siya nang makita niya ang bangkay na nakatayo. Meron din itong hawak na metro na ginamit sa panukat ng kabaong. Nakatagilid ang bangkay at maya-maya pa, nag-umpisa na itong sukatan lahat ng mga taong natutulog. Dahil sa takot ng bata, ipinikit niya ulit ang kanyang mga mata at nang ilang saglit pa, naramdaman niyang siya na ang sinusukatan nito. Iminulat ng bata ang kanyang mga mata at gano'n na lang ang kanyang kilabot nang ipasok ng bangkay ang metrong panukat sa loob ng bibig nito. Sa takot ng bata, muli nitong ipinikit ang kanyang mga mata at pinilit niya ulit matulog. Kinabukasan, nagsidating ang iba pa nilang kamag-anak na nanggaling pa sa iba. Nagtataka ang mga ito dahil tanghali na pero tulog na tulog pa rin yung mga tao na trumabaho sa kabaong. Kahit anong yugyug nila sa mga ito, hindi nito magawang magising. Hanggang sa nagkwento na nga ang bata sa ginawa ng bangkay. At dahil bata nga ito, hindi siya pinaniwalaan. Ani pa ng mga ito, baka nananaginip lang siya. Hanggang sa sinabi nga ng bata, natingnan nila ang bibig ng patay dahil isinubo nga nito ang metrong ginamit na panukat sa kabaong. Isa sa mga kamag-anak nila ang naglakas loob para tingnan ito. Ganun na lang ang kilabot nila nang makita nila ang metro sa loob ng bibig ng patay. Agad na iniutos ng nakakatanda sa kanila na agad gamitin ng metro na iyon para sukatan ng mga natutulog nilang kaanak. Maya-maya pa nga, paisa-isang bumangon ng mga natutulog. Ayon sa mga ito, nanaginip sila na naglalakbay sa iisang lugar kasama yung kamag-anak nilang namatay. Minsan talaga may mga bagay na hindi maipaliwanag. Kaya rin siguro may pamahiin tayo na huwag iiwan ng patay. Hanggang dito na lamang po
Bella. Ako nga pala si Jay. Share ko lang ang experience ko way back 2012. Nasa Manila ako that time para maghanap ng trabaho. Kasama ko ang pinsan ko at sa QC sa bahay nila din ako tumutuloy. Mahirap maghanap ng trabaho ng mga panahong yon. Mga 2 linggo na ako nag-a-apply pero wala pa rin ako mapasukan. So nag-decide ang pinsan ko na take a break daw muna. Magbakasyon daw muna kami sa Tarlac kahit mga ilang araw lang. Ang akala kong magiging bakasyon ay isa pala sa mga karanasan kong hindi ko malilimutan. Mga 7 AM nang bumiyahe kami pa Tarlac. Gamit namin ang kotse ng pinsan ko. Tamang road trip lang kami at sobrang saya. Minsan lang kasi kami magbanding ng pinsan ko. So we make fun on every person na makakasalubong namin. Yung tipong pag may nakita kaming magandang babae, magpapapansin talaga kami. Puro tawanan, kwentuhan, at kalokohan kami noon. Hanggang sa makapasok na nga kami ng Tarlac. Nasa bandang Hacienda Luisita na kami noon. Nang biglang parang bumagal ang usad ng mga sasakyan. Naipit kami sa traffic. Nagtanong kami sa kalapit naming tricycle driver na kung ano ang meron. Ang sabi nito, meron daw patay at inilibing na ito. Nakita namin siya na naghagis ng barya. Ayon sa kanya, pamahiin daw ito. Dahil nga ang lakas ng trip namin ng mga panahong yun, naglabas ako ng 1,000. Yung tipong pagdaan ng patay, ipapakita ko ito at akmang bibitawan. Pero ang totoo, hindi ko naman ito ibibigay. Sobrang tawanan lang kami ng pinsan ko at kahit 5 duling, hindi kami nagbigay. Lumipas ang ilang minuto at nakalampas na din kami sa traffic. Natigilan kami ng pinsan ko nang biglang parang bumigat ang sasakyan. Bigla ring sumama ang pakiramdam ko at pakiramdam ko ay parang may masamang mangyayari. Nagulat na lang ako nang biglang sumigaw ang pinsan ko. Nag-umpisa na rin kumewang-gewang ang sasakyan. Agad kong hinigpitan ng seatbelt ko. Pero sa awa naman ng Diyos, huminto ang sasakyan nang hindi kami nasasaktan. Ayon sa pinsan ko, may nakita siyang tao sa likod. Hindi niya alam kung guni-guni lamang niya iyon, pero isa lang ang alam niya. Masama yung pagkakatiti sa kanya ng nilalang. Nakarating naman kami ng maayos sa mga kamag-anak namin sa Tarlac. Pero isang araw lang ang lumipas, may nangyaring hindi maganda. Naaksidente ang anak ng tito ko sa eksaktong lugar kung saan kami na-traffic dahil sa patay. Nag-50-50 ito at kalaunan ay namatay din. Hindi namin alam kung nagkataon lang iyon o may dala kaming kamalasan. Ang sinabi ko na lang sa pinsan ko, hindi kaya sinundan tayo ng patay? Maraming salamat po sa pakikinig. Naway maging aral po sa inyo ang aking kwento. Hanggang sa muli, Jay.